Amazing Church! Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Patingin nga po ng ngiti ng bawat isa. Ang ngiting nagagalak, natutuwa sa araw na ito dahil muli ay tayo ay nagkasama upang papurihan at sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? Okay, kamusta naman po ang lahat? Tayo po ba ay nagising na nilalamig? O tayo ay nagising na mainit ang ulo? Saan po ba tayo doon? Diwala naman po ako na ang anak ng Kristiyano, ang mga lingkod ng Panginoon ay nagising ng may galak sa ating Panginoon. At tayo ay malamig ang gising, tayo ay nanginginig man sa ating mga kumot, sa ating pagkakahiga, pero gumising tayong may init at puso para sa ating Diyos. Amen po ba? Kung ganon, maaari po ba na anyayahan ko na ang bawat isa na tumayo? Tayo po ay magsisimula na para sa ating pag-aawitan, pagsamba at pagpuri sa ating Diyos na buhay. Ibigay natin ang ating buong lakas, ang ating buong buhay, isip at kaluluwa para sa ating pagpupuri at pagsamba. Tiyan po. Pero bago yon, muli po natin ibigay ang ating mangiti, ang ating mga ngiti sa bawat isa. Sige nga po, harap po muna tayo sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likuran. Salamatan po natin. Sabihin mo sa kapatid mo na nanandyan sa katabi mo, kapatid, salamat at nandito ka. Sige nga po, sabay-sabay tayong sabihin, kapatid, salamat at nandito ka. Okay, mahusay. Ganyan po tayo dapat nagagalak kasi ang presensya ng bawat isa ay sobrang halaga. Ang presensya, ang buhay ng bawat isa ay napakahalaga. Kaya makapiling mo siya ngayon, ayan ay isang espesyal na pagkakataon. Espesyal na bagay para sa ating lahat na tayo ay sama-samang sasamba sa ating Diyos na buhay. Kaya, simulan po natin ang araw nito na may puso na pagsasamba sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat po na muli kami ay nakatayo. Muli ay ang puso namin ay nagagalak sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil sa lahat ng buhay na ipinagkaloob mo, patuloy kaming naririto, lumalapit at nangangailangan ng iyong kalinga at ikaw, Panginoon, ang nandyan para sa amin. Salamat, Lord God, dahil sa pagising pa lamang namin, Lord God, naramdaman namin ang tunay mong pagmamahal. At sa bawat araw na lumilip, dala namin, Panginoon, kung gaano kabuti at ang mga biyaya mo, Panginoon, sa buhay namin ay hindi nagkukulang, Lord God. Palaging nandyan, palaging nararanasan at nadarama ng bawat lingkod mo. Panginoon, ano man ang mangyari sa nakaraan, ngayon at sa bukas, Panginoon, ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Sa iyo lamang na aming Diyos, sa iyo lamang na dakilang Panginoon. Wala nang makahit sa iyo at wala nang makapapantay sa tulad mo, Panginoon. Salamat sa bawat lingkod naririto, nakatayo, nagbigay muli ng panibagong oras, araw, ang kanilang buhay, ang kanilang isipan, Panginoon, ang kanilang puso para sa pagsamba at pagpuri sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, muli mo kaming samahan, muli mo kaming yakapin, muli kang magalak, Panginoon, sa bawat isa, sa presensya ng bawat isa. At higit, Lord God, kami ay nagagalak sa presensya mo sa buhay namin. Tulungan mo ang bawat isa na walang makahahadlang sa tunay na pagpupuri at pagsamba. Alisin mo ang bigat ng puso namin, Lord God, yung problema, yung kapaguran, Panginoon. Palitan mo ito ng lakas, Panginoon, at kapayapaan. At nawa lahat ng may sakit sa panahong ito, tulungan mo kami, Panginoon, at nagtitiwala kami, Lord God, na ikaw ang aming great healer. Ikaw ang magpapagaling, ikaw ang magbibigay ng lakas, ikaw ang magbibigay ng bukas para sa aming lahat. Kaya Lord, maraming salamat po sa buhay na ito at sa araw na ito na muli kami ay naririto muling aawit, bibigay ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo. Anayaan mo ang bawat isa na itaas ang kanilang kamay, itaas at ilakas ang kanilang boses, Panginoon, ng pagpupuri sa iyo. Kaya Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, o aming Panginoon. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Sabi nga sa Psalm
Verse 150, verse 16. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heaven. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with string and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud crushing cymbals. Ganun po dapat nating papurihan ang ating Panginoon. Ano man ang bigatan ng ating daladala, patuloy natin siyang papupurihan sa araw na ito. Amen? Amen! Bigay natin ang ating malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. We shout a praise!
Shout our praise to Him. Hallelujah. For now, let us give our thanks to Him. Always thank Jesus. In every day, every hour, every time, let us give thanks to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Turn me to the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was letting go. He picked me up, he turned me around, he set my feet on the solid ground. I'll take the master, I'll take the savior, because he hit my heart. I take the master, I take the savior, I take the, come on, let us sing, I take the, I think I see, got no reason to believe my doubts are burning, oh, like ashes in the wind. So long to my friend. You can just get to know me, but I am. You are welcome here. From now till I walk the street of gold, I sing of how you save my soul. This way once I found His way.
Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Come on, let us sing today. How we thankful to our Lord, how we'll praise His name today. Hallelujah. Come on, let us sing. Because He picked me up, turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, oh I thank God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you for saving us soul. Thank you for the freely life, oh God. Hallelujah. For now, we will give back to you the praises, all the highest praises, because you deserve it, oh God. Hallelujah. You're mighty, you're great, and you're holy. When the times that we lose our life, oh God, we lose our mind, our hearts, this song as the remembrance, Lord God, that we, a Christian, we, your son, need to get back to you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Let us sing. We feel the presence of the Lord today. Our precious life, our precious time, give all this back to Jesus. Hallelujah. I'm losing my whole life in your purpose and for your heart design. I'm running with blinded faith as my God, let your love take flight. For you, all is put aside, all for you and I, fathers you are love. I'm devoted to you, sacred. I'm devoted to you. All in all, I worship you. I worship you.
deserve all of it. I'm devoted to He wants to hear your voice. He All in wants you all, I worship you. Let's sing. I worship. Come on again, let us sing. I'm devoted to you. Sacred love, my truth. I'm devoted to you. All in all, I worship you. I worship you, my Lord. Hallelujah. We believe in saying that our life is in God's hands. We are secure to His love. Lahat ng gampanin natin sa buhay, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon because He knows the best for us. He knows kung anong kailangan mo. Hallelujah. Let us sing again. Let us worship His name. For in His hand our life secure. Amen and amen. Hallelujah. I'm so secure. You're here with me. You will say the same, oh God. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe. You're holding me now in your hands.
so close, oh so close. You're holding me now, oh holding now, and in your hand. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now, in your hand. I belong. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now, in your hands. I belong. You'll never let me go. So close, I believe. You're holding me now, in your hands. I belong. You'll never let me go. You'll never let me go. For you, O God, we believe that you will never leave us, no forsake us, and you will never let you go, Panginoon. Your promise, your love for us. This worship, this message is for you, Lord God, because your message, your promise is within in us, Lord God. Hallelujah. Your word is our strongest devotion and the strongest promise that you give to us. Maniniwala kami, Panginoon, sa lahat ng salita mo. At ito ang mag-encourage sa amin to how deeply worshiping you and praise you, Lord God. Because your word is truly. Your word is true. And your word is never na nagmaliw at hindi kumupas, Panginoon. Salamat, Lord God, sa papuri at sa pagsambang ito ay para sa iyo, Lord God. Hallelujah. We believe that our life is in your hands. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ibigay po natin ang mataas na palakpak sa ating Panginoon. Ngayong umaga ay pakinggan naman natin ang salita ng Diyos mula sa James 1 verse 22 to 25 na babasahin sa atin ni Alexis Vasquez at susundan naman ito ng kanyang lingkod na si Sister Mercy Losada na magpapahayag sa salita ng Diyos. Dahil dyan, dadako na po tayo sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa James chapter 1 verse 21 to 25. James chapter 1 verse 21 to 25. Ngunit maging kayong mga gumagawa ng salita at hindi mga nakikinig lamang na niloloko ang inyong sarili. Sapagkat kung sino man ay nakikinig sa salita ngunit hindi gumagawa ay katulad siya ng isang lalaking tumitingin sa kanyang tunay na muka sa salamin. Sapagkat tinitingnan niya ang kanyang sarili pagkatapos ay umalis siya at sa lalong madaling panahon ay nakalimutan niya kung anong klaseng tao siya. Ngunit sino mang tumitingin sa makapangyarihang batas ng kalayaan at nananatili rito na hindi siya nakalimutang nakikinig kundi gumagawa ng gawain. Ang taong ito ay pagpapalain sa kanyang gawa. Maaari na po tayong magsiupo. Hello, magandang umaga po sa lahat. Okay, so isa namang pribilehiyo po ulit na makapagsalita po ako sa harapan po ninyo. Okay, so sa umagang ito po, ako na yung magtatapos ng acronym na LIFE. So, noong first Sunday, mayroon po tayong L is love. Second Sunday, I is integrity. And third Sunday is faith. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang letter E. Ito po yung engagement. Okay, so handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Ayan, amen po. At maraming salamat dahil kahapon sa aming Dawn Watch, nag-pray po kami na sana maraming a-attend. Daw na sabi ko, naku, sana, hindi, joke. Siyempre ako yung magsasalita, kaya praise the Lord at marami tayo ngayon. Okay, so sinagot ng Panginoon yung, kaso nga lang may mga bakante pang upuan, so next Sunday siguro sila. Okay, so
Ngayon po, nasa 4th Sunday na tayo ng ating National Bible Month. So, kumusta naman po ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos? Ayan, sana nawa po, mayroon po tayong ginagawa everyday na halimbawa sa isang, kung ano po yung gusto nyong book sa Bible ang babasahin ninyo. So, sana po ginagawa po natin. Okay, so ngayon po, ay may tema tayong the Word. God's Word brings life to our hearts and home with, ano po yan, kukompletohin natin ngayon. At makikita po yung text natin sa James chapter 1, verses 22 to 25. Okay, so bago po tayo makinig na salita ng Diyos, tayo po muna ngayon ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Thank you so much, Lord, dahil hindi po kayo nagkukulang sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, sa aming mga napakinggan ng mga salita, Panginoon. Nawa, O Diyos, na hindi po passing sa bawat isa ito sa amin, kundi isabuhay po ng bawat isa. Lord, I pray, Father God, that help us, Lord, to understand your word. Help us, Panginoon, na maging masunurin po kami, Panginoon, sa nais niyo sa buhay namin. At dalangin ko po, Diyos, tulungan niyo rin po ako sa araw na ito, Panginoon, na nawa, O Diyos, na maibahagi ko ng tama, Panginoon, ang iyong salita, at nawa, O Diyos, na mabless po, Panginoon, ang mga kapatiran, Panginoon, sa NCAF family. I pray, Father God, ingatan niyo po kami at itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran. Thank you so much, Father God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so sa umagang ito, mayroon po tayong pag-uusapan na ito ay na siguro dito sa church natin, maraming beses na natin na tawag nito na pakinggan, maraming beses na i-preach. Ito pa ay 'di ba sa James chapter 1 verses 22 to 25. Ito ay napakadali po na mensahe sa Bible. So ito ay kahit napaka-practical, pero ito ay powerful na katotohanan. So ano po ito? Siyempre ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat nating isabuhay at hindi lamang natin pakinggan. So maliwanag po doon kanina sa text natin na binasa sa atin po. So kumusta naman po ang pagbabasa natin ng Bible, ang pagbabasa ninyo ng salita ng Diyos? Kamusta naman po ba? So, ito ba ay sinasabuhay natin? Ito ba ay nakikita sa bawat isa sa atin? Okay, so sa madaling sabi, madaling alamin ang salita ng Diyos. Ito ay, di ba, uma-attend tayo ng Bible study, naririnig natin ang salita ng Diyos, uma-attend tayo sa every Sunday, nakikinig tayo sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, at hindi lamang yan, di ba? Katatapos lang natin praise sa Panginoon, praise and worship, kumakanta tayo. So marami pong mga paraan para kilalanin natin ang Panginoon. Okay, so kumusta naman po yung ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ayan ba, ay nakikita ba sa atin ang salita ng Panginoon, yung binabasa natin, isinasabuhay ba natin? Okay, so sabi po dito sa James verse 22, anong sabi niya po? Maliwanag po dyan sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Anong sabi niya dyan? Maliwanag po na sinasabi, hindi lang natin papakinggan ang salita ng Diyos or hindi lang natagapakinig lamang tayo dahil dinadaya natin ang ating mga sarili. Ayan, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. So ano ang nais ng Panginoon sa atin? Kung ano man yung napakinggan natin, kailangan, do what it says. Gawin natin. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano man yung nabasa natin sa salita ng Diyos, kailangan gawin natin. Kasi anong sabi niya po? Ang ibig sabihin, huwag tayong malinlang sa ating sarili
ang pakikinig lang ng salita kung walang action, di ba? Halimbawa, ikaw, kapag mayroon sa mga kabataan ngayon, kapag kayo ay sinasabihan po, nililigawan kayo ng inyong mga nanliligaw sa inyo, sabihin lang sa inyo, I love you, mahal kita, pero wala naman siyang ginagawa, maniniwala ka kaya? Oh, nakasmile sila. Okay, so 'di ba, nandun yung totoo kaya itong sinasabi niya? Dahil lagi niyang sinasabi ganyan, tapos wala naman siyang action, wala naman siyang ginagawa. Kahit i-date ka lang naman isang beses, wala, 'di ba? So ano 'yun? So mayroon bang pagmamahal na ganun? So ganun din po sa atin. Kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at wala po tayong ginagawa. So ano 'yun? Dinideceive lang natin ang ating mga sarili. So nililin lang ng po natin kung walang action, walang epekto sa atin. So lahat naman dito sa atin, every Sunday ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Okay, so dapat ay isabuhay natin. Kaya ngayong umaga, titingnan natin kung paano natin mai-apply ang salita ng Panginoon o ng Diyos sa ating pang-araw-araw, hindi lang weekly pang-araw-araw na buhay. Dahil, ano po ang sabi niya? Dahil ang tunay na pagpapala ay ng salita ng Diyos ay nakukuha natin sa lamang kung ito ay isa sa buhay natin at hindi lamang pakinggan. So ito yung ng Panginoon. Kapag isinasabuhay natin, di ba, mayroon tayong nabibless tayo, marami tayong natutunan at ang blessing ng Panginoon ay sobra-sobra sa ating buhay, sa ating pamilya. Okay, so ngayong umaga, mayroon po tayong 3 points o puntos na pag-uusapan. So madali lang ito. Okay, so number 1 po, ito po yung the word is meant to be lived, not just learned. Ano ang ibig sabihin yan? So kailangan daw, yung sabi niya, ang salita ng Panginoon ay kailangan nating isabuhay at hindi lamang yung naririnig natin, napapakinggan natin, kailangan nating isabuhay. So sabi sa James chapter 1 verse 22 to 23, anong sabi niya? Si James nag-warning sa atin about self-deception. Okay, or panlilinlang sa sarili, or nagkukunyari lang tayo. Anong sabi niya? Hinahalin tulad tayo, di ba? Kapag everyday naman, nararanasan nating magsalamin. So, kumusta naman ang pananalamin ninyo? Sabi niya, parang tumingin ka sa salamin, tapos lumakad ka palayo. So, minsan, di ba, kapag nagmamadali tayo, titingin tayo sa salamin, parang wala lang. Siyempre, tingnan lang natin yung mukha natin, ayos naman. At nakalimutan natin yung hitsura natin. Okay pa ba tong, sa mga babae, siyempre, okay pa ba tong makeup ko? Okay ba tong pagkikilay ko? Okay ba tong paglilipstick ko? Okay, so ganun lang, passing lang tayo sa salamin. Makita lang natin saglit, okay na sa atin. Okay, so ganito din, kapag naririnig lang natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin isinasabuhay. Ayan po. Maraming mga beses, di ba? Hindi lang naman dito sa atin. May mga pinupuntahan tayong mga, sa, gaya sa young people. Mayroong mga fellowship tayo na pupuntahan. So marami po tayong naririnig na salita ng Diyos. So ang tanong ko, kumusta naman? Isinasabuhay ba natin? May pagbabago doon na hindi po madaling magbago, di ba? Mahirap yun. Pero kailangan, unti-unti po, nagbabago ang buhay natin. Kung tayo noon ay parang hindi tayo suplado tayo o hindi tayo mapansin lang, magtatampo na tayo. So, may pagbabago sa buhay natin. Kasi lahat po dyan sa salita ng Diyos ay mayroong mga reminders sa atin. So, dapat mayroong pagbabago at isinasabuhay po natin. Yun po talaga ang inaano po dito sa James, isinasabuhay or isabuhay po natin ang salita ng Panginoon. Okay, so halimbawa, nagsalamin ka at nakita mo medyo marumi ang iyong damit. Medyo may diferensya ang iyong sinusuot. Tama ba ito? Na ang kulay red, ipapartner ko sa kulay blue. Tama ba yan? So, at hindi mo inaayos, so anong nangyayari? Walang mangyayari, di ba?
So nakita mo lang may dumi, hayaan mo na. Okay na yan, di ba? Yan ang ano natin palagi. Okay na to. Okay, so ganito rin ang epekto kung pakinggan lamang natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin isinasabuhay. Okay, so kumusta po mga kapatid? So ito naman ay reminder sa atin. Kung ngayon ay hindi natin halimbawa, passing lang sa atin ang salita ng Diyos every Sunday, every fellowship na pupuntahan natin. So ito na yung time na kailangan natin isabuhay, makita sa bawat buhay po natin. Okay, so wala din tayong pagkakaiba kung hindi natin ito isa sa buhay. Wala din tayong pagkakaiba sa mga sa mga hindi mananampalataya. Ganun lang di ba? Narinig lang natin, paglabas natin ng simbahan, wala namang pagbabago. Ganon pa rin yung buhay mo, binabalik-balikan mo pa rin yung hindi maganda. So wala tayong pagbabago. Walang kaibahan tayo sa hindi mananampalataya. Okay, so sabi dito, basahin natin ang Biblia o ang Bible araw-araw. At syempre, tanungin natin, hindi madali po mag-unawa or mag-intindi ng salita ng Panginoon. Ano ba yung nais niyang iparating sa akin? So, ulit-ulitin natin ang pagbabasa ng Biblia. At itanong natin sa Panginoon, paano ko ba ito, Lord, mai-apply sa buhay ko? Naitanong niyo na ba yan minsan sa buhay ninyo, ang pagbabasa natin? Paano natin mai-apply? Paano natin maipakita? So, hindi yan, sa maliit na bagay po, ay mayroon maipapakita po natin na tayo ay may kaibahan. Tayo ay nagbago. Halimbawa, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-oopisina, nagtuturo, sa lang, yung tawag nito, honesty work. Halimbawa, wala yung boss mo. Nangyari na ba ito sa inyo? So, wala naman si boss, wala naman si principal, wala naman si So, muna tayo? Chika-chika muna tayo. So, nangyari po ba yan? Okay, so, kailangan, sabi niya, maging tapat tayo. So, wala man yung boss natin, wala man yung mga superiors natin, kailangan gawin natin ang trabaho natin ng tama. Okay, dahil wala man po yung mga boss natin, mayroon ding nakakakita sa atin. Sino po? Yun po ay ang ating Panginoong Diyos. Hayaan mo yung iba na lang sila, nagdadaldalan, tawag nito, pinapatay lang ba nila yung oras para maya-maya kainan na, yung mga ganon. So, wag nating gayahin. Kailangan maiba tayo. So, yun po. Isa pa po ang sa pamilya natin, paano ninyo ina-apply ang patience o ang pasensya ninyo sa inyong pamilya? Halimbawa, sa mga bata, yung mga dalaga at saka dito, hindi pa nila nararanasan yan. Sa mga bata lang, di ba? Kailangan natin habaan ang ating pasensya. Sa mga asawa natin, kasi siyempre iba-iba tayo ng personality. Mayroon akong gusto niya, hindi niya gusto, at ganoon din sa mga kabataan ngayon. So, anong gagawin natin? So, sabi dito, patience sa family natin. Unawain po natin sila, habaan natin ang ating pasensya. So, iba-iba po yun. So, hindi naman tayo magkakapareho. Next po ay ang pagpapakita natin. Ito, nasabi din ito ni Pastor Vlad nung second Sunday. Pagpapakita natin ng kindness sa ating kapitbahay. Ayan, hindi ibig sabihin na kapitbahay mo lang. Ibig sabihin, ka-coworkers mo, katrabaho mo, kasamahan mo sa church, mga classmates mo, kasamahan mo sa kung saan mang mga kayo pumupunta, makikita yung kindness natin. Okay. Sa mga friends, sa mga kaibigan, ipinapakita mo ba yung kabutihan sa kanila? Kapag kasi siyempre, iba-iba ang personality ng bawat isa. Hindi natin pwedeng ipiplease lahat. Yung iba nagustuhan ka, yung iba naman hindi. So, kailangan, yung ayaw sa'yo, pakitaan mo pa rin ng kabutihan. Pero di ba mahirap? Lalo pa sa kapitbahay. Yung sabi ni Pastor Vlad, sarap na talaga suntukin pag minsan. Pero, dahil ikaw anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, so, patience pa rin doon, i-apply natin, magpapakita pa rin tayo ng kabutihan o kabaitan sa kanila. Okay, so may kwento ko lang saglit. So, ako parang ako dito kasi ito, nagsishare ko rin dito pag nag-downwatch kami. Kasi mayroon po akong estudyante na
talagang so may special needs siya, pero matalino siyang bata, pero super talaga kakulit sa loob ng classroom. So to the point na parang nag-decide na lang ako na sabi ko, hihinto na lang ako sa pagtuturo kasi hindi ko kaya talaga araw-araw. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Parang nagkakasala ako. Hindi ko talaga maipakita yung parang hindi ko na talaga siya love. Hindi ko mapakita yung love ko sa kanya. Lahat na lang palagi na lang galit ako sa kanya. So, hanggang sa bahay, nadadala ko yung stress ko, pagtulog ko, hindi ako makaano agad. Siya yung iniisip ko kasi sabi ko, bukas, magkikita na naman kami. Hindi pa naman uma-absent. Ayan. Yan ang mga sa mga may special, di ba? Hindi pa talaga uma-absent. So sabi ko, ano ba to, Lord? Struggle talaga ako. So daw na marami naman akong hawak na mga naranasan na mga special, pero ito talaga yung matindi na bata. So sabi ko, ano kayang gagawin ko? So one time, pag Cards Day, kinausap ko yung mother niya. Sabi ko, ma'am, ganyan-ganyan. Sabi ko, papayag na lang ako na may shadow teacher siya kasi hindi pwede yun, di ba? Sabi ko, kung mayroon kang doon, mayroon kang na katabi lang talaga siya para yung males yung pagsasaway ko sa kanya. Sabi ko, pinapayagan ko na lang na pumasok sa classroom, sabi ko sa kanya. So sabi niya, sige, pag-usapan po namin teacher, sabi niya sa akin, pag-usapan daw nila ng kanyang asawa. So sa madaling sabi, shinare ko rin po ito sa aming principal. Sabi ko, teacher, parang gusto ko na talagang huminto muna ngayong taon. Sabi ko, gusto ko magpahinga kasi stress talaga ako sa kanya everyday. So buti na lang at pinapunta siya sa school, nag-usap sila ng may-ari ng school at sabi ko, salamat dito sa Don. Sabi ko, pag-pray nyo naman ako. Sabi ko, ganyan. Kasi nagigilty na rin ako sa kanya kasi yung love, sabi dito, di ba, kindness, hindi ko na talaga nagagawa sa kanya dahil super talaga. Kaya nag-usap sila at tapos to the point na sabi na lang ng sa akin, sabi niya, teacher, nag-usap na kami ng mother ni Eric ang pangalan niya. Sabi niya, sabi niya, every exam na lang siya pupunta. Ay, sabi ko. Parang nabunutan ako ng doon na sabi ko, minsan na gigilty rin naman ako sa kanya kasi sabi ko, pag tinititigan ko siya, sabi ko, tinitingnan ko tong batang ito, parang wala namang talaga diferensya. Kaso lang, kapag nagdaldal na talaga siya, lahat ng mga kaklase niya ay nakukuha niya lahat ang attention. So, yun, nagpasalamat ako sa Panginoon. Dala na rin na pinag-pray po namin dito sa Donwat. Sabi ko, thank you Lord talaga. So, ngayon, kahit siyempre mga bata, malikot talaga yan, hindi na ganun talaga yung stress ko. At saka, na rin ako. Minsan, di ba, sabi ko, nadadala ko hanggang pagtulog ko, naiisip ko, kinabukasan, magkita na naman kami. So, ngayon, nababawasan na po yung yung stress ko. Sabi ko, salamat sa Panginoon dahil sabi ko, everyday na lang nagkakasala ako. Hindi na talaga healthy yung ko sa kanya, pakikitungo ko at saka yung buhay ko, di ba? Sabi ko, parang naman ako sa batang ito. Kaya salamat sa Panginoon dahil po siya ang gumawa ng paraan. At every exam na lang po kami nagkikita ng batang ito. So, salamat at sabi ko sa kanya nung last week nag-exam kami, sabi ko, kumusta ka naman? Kinumusta ko naman siya. Sabi niya, sinagot niya naman ako, okay naman po. Sabi niya, tinuturuan daw siya ni mami niya sa bahay kasi lahat ng mga books, pinadala ko sa kanya at binabalik lang kapag nasasagutan niya na tapos chinecheck ko naman. So parang talagang gumaan ang kalooban ko sa kanya din. At gumaan din syempre yung nabawasan po yung stress ko. So napakahirap po. Dito yung masusukat yung natin, di ba? Patience, kindness, sabihin natin, ang dali lang sabihin, pero ang hirap pong gawin kung tayo lang. Pero salamat at mayroon tayong Diyos na pinaniniwalaan. Mayroon tayong Diyos na kinakapitan. Okay, so kailangan talaga ang dito sa atin, ang hamon po ay isabuhay natin ang salita ng Diyos. Ayan po. Okay, so pangalawang puntos po. Mayroon po tayong sabi dito, obedience leads to spiritual maturity. So anong sabi dito? Ang pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos ang pangunahing paraan upang lumago ang isang tao sa kanyang spiritual na
buhay. So pagsunod talaga. Di ba? Yun ang ano ng Panginoon, isa buhay, pagsunod. Siyempre, kung isin na sa buhay mo, nandun na yung pagsunod mo sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Okay, so pagsunod. Ito rin ay, di ba? Thank you kay Pastor. Segue ko lang saglit. Thank you kay Pastor sa pangungulit niya rin sa akin kasi, di ba, ayaw ko talagang magsalita sa harapan. Ayaw ko mag-share. Sabi ko, tama na ang ministry ko ay sa mga bata lang. Pero thank you, Lord, dahil every time na lang sinasabihan ako ni Pastor, handa ka na. Sabi ko, Lord, nasa puso ko yun na gusto ko mag-share o magbahagi ng salita ng Diyos. Pero nadadaig po ako ng aking, kagaya sabi ni Sister Jenny, nadadaig po ako ng aking hiya, ng aking takot, baka may masabi akong hindi maganda, yung iki-criticize ka ba, mapagsabihan ka na, ano ba yan? Ayaw ko kasi makarinig ng ganon. So, nandun ako na, natatakot po ako. So, salamat na lang sa Panginoon, pero nandun sa heart ko na, yung gusto ko ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, Lord, dito na lang talaga ako sa mga bata, at least sila, mga bata lang, di ba? Pero minsan, syempre nakakaharap ko rin yung mga magulang pagdating sa mga meeting, sa mga ganyan. Okay, so thank you talaga. At eto na ngayon, nagsasalita na ako sa inyong harapan. Ayan. So, amen talaga. Okay, so obedience. Ayan, obedience lead to spiritual maturity. Anong sabi ni James? Sabi niya sa 24, verses 24 to 25, James calls the obedient person blessed. At bakit? Sabi niya, kung tayo ay sumunod sa Panginoon, pinagpapala tayo. Amen po ba? Amen. Mahina Baka hindi ba kayo pinagpala ng Panginoon? Amen? Ayan. Amen. Kasi ang obedience, ang pagsusunod natin, ay nagpo-produce po ito ng spiritual growth natin. Okay, so lumalago tayo sa ating spiritual na buhay. So hindi naman tayo dito na automatic, pag tinanggap mo ang Panginoon, lumago ka na kaagad. Ang dami pa pong pagdadaanan natin. Minsan may mga problema, kaya nawawala tayo sa church. Minsan mayroon tayong na-stumble tayo sa ating kapatiran, nawawala din tayo sa church. So paano tayo paano tayo lalago sa ating spiritual na buhay? Okay, so sabi dito na spiritual maturity is not a matter of years or time, it's just a matter of your connection to the Lord and His Word and obedience. Ayan, hindi lang yun na years or time, kailangan we have, magko-connect tayo sa Panginoon with the Lord and His Word, sa Kanyang salita, and your obedience. So magkakasama po yan sila. So kapag tayo ay kumukonekta sa Panginoon, nagbabasa tayo ng Kanyang salita, ano po ang niyan? Ang kasunod niyan ay kailangan, sumunod na tayo sa Kanya. Okay. So, kagaya ng tanim, kung sino dito may mga tanim sa inyo sa bahay, kapag itinanim ninyo yan ngayon at pabayaan lang ninyo, sa palagay nyo, mabubuhay kaya yan? Hindi, di ba? So, kagaya ng tanim, anong ginagawa natin para lumago siya, para gumanda yung kanyang tubo, gumanda yung kanyang mga dahon niya, gumanda. So, dinidiligan natin yan every day. At yung iba nilalagyan pa nila ng fertilizer para gumanda ang kanilang mga pananim. So, ganun din po tayo. Anong gagawin po natin para tayo ay lumago sa salita ng Diyos? Siyempre, unang-una sa lahat, di ba? Pagbabasa ng salita niya, isabuhay natin at sumunod sa kanyang sinasabi sa atin. Sumunod sa kanyang kalooban. Okay, halimbawa, kagaya niyan, gusto mo maging gusto mo maging magaling ka sa iyong pagsiswimming. Punta ka din sa swimming pool, titingnan mo lang yung mga tao na nagsiswimming. Sa palagay mo kaya matututo ka? O hindi po. Siguro mayroon namang konti, pero hindi talaga yung expert ka rin kaya maglumangoy. Kagaya ng halimbawa, gusto mong matutong maggitara, magtugtog ng organ. Nanonood ka lang dyan, hindi mo subukan na mag-play ka talaga. Sa palagay mo, matututo ka kaya?
So, hindi rin. So, kailangan, nandun po yung, gagawin natin. Kung ano man yung gusto natin na ma-improve sa buhay natin, kung gusto natin kumanta, kung gusto natin magsunglid. So, yung iba talaga nag-voice lesson po sila. Okay, halimbawa, kung sintonado ka, nung unang kailangan mo yung voice lesson para gumanda ang inyong boses. So, ganun din po sa ating buhay. Pareho sa spiritual life natin, knowing is not enough, you must do it. So, yun po yung must talaga, di ba? You must do it. So, kailangan gawin po natin para para lumago tayo sa ating spiritual na buhay. Okay, so kapag na-convict ka ng Holy Spirit, anong gagawin natin? Sumunod tayo agad. Di ba naramdaman naman natin yan na minsan gusto mong lumihis, gusto mong gumana, pero mayroong sabihin mo sa sarili mo, parang hindi naman ito tama na lumayo ako sa umalis ako dyan. Ito lang yung problema, ganyan, di ba? Kino-convict ka ng Holy Spirit. So, anong gagawin mo? Sumunod ka kaagad. Huwag mo nang ipabukas. Huwag mo nang sa sunod na na lang, ako magsisimba. Sa susunod na taon na lang, kung hindi ko na nakikita yung kagalit ko dyan. O, di ba? O, next week na lang, kasi busy pa ako. So, kung ano yung leading ng banal na espiritu, kung ano yung inaano niya sa'yo, sundin agad. So, huwag nang ipabukas. Kasi, di ba, minsan, bukas na lang, wala na pala. Sa susunod na taon na lang, wala na pala. Kaya sabi ko, Lord, thank you talaga dahil hindi pa naman huli ang lahat na nakapag-share ako ng kanyang salita. So sabi dito, obedience is, sabi niya, is not legalism. Ito po yung daan para maranasan natin ang blessing at promesa ng Diyos sa ating buhay. Okay, so lahat ba kayo gusto nyo maranasan ang blessing ng Panginoon? So hindi lang naman pag sinabi nating blessing, financial kaagad. So hindi lang naman po yun. Gusto nating maranasan yung mga pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Gusto nating humaba ang buhay natin. So paano haba ang buhay natin kung hindi natin sinusunod ang Panginoon? Okay, so marami tayong mga dapat gagawin po para maranasan natin sa buhay natin ang mga pagpapala ng Panginoon. Okay, so next po ay number 3 na tayo, tatlong na tayo points. Sabi dyan, engage believers in impact, homes, church, and society. Paano tayo makikipag-ugnayan sa bahay natin, sa church natin, at sa society? Okay, so eto lang, simple lang, di ba? Kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, hindi lang tayo natutulungan, kung hindi, nakikinabang din, natutulungan din natin ang ating pamilya, ang ating church, at ang ating community. Ayan po. So, kapag isinasabuhay natin, nakikita sa buhay natin, hindi lang ang pamilya natin ang matutulungan natin, hindi lang ang ating simbahan, kung hindi ang ating community, higit sa lahat po. So, mayroon pong isang illustration dito. Sino ba sa inyo nakaranas na pumunta ng ilog? O yan. Di ba? Pag pumunta tayo ng ilog, may mga bato doon, may mga so naglalaro-laro tayo. So, kumukuha tayo ng isang bato, tapos ihahagis natin. So, ito po yon. Kapag itinapon natin ang bato, lalo kapag malaking bato, di ba? Tinapon mo yon, may ripple effect and may mangyayari. So, paghagis mo, kuha ka ng bato, ihahagis mo, anong mangyayari sa tubig? Nanatili lang ba siya na kalmado? Ano mangyayari? Di ba? Tatalsik siya. Kung malaking bato, malaki din yung yung ba tawag dito? Basta ganun. Yung pagtatalsik niya, ayan, mahirap talaga pag hindi Tagalog, Okay, so ganun din po sa ang epekto din po sa ating buhay. So, yung ating pagsunod, hindi lamang nakikita, kung hindi na aapektuhan natin ang buhay ng iba. So, ang kabutihan na ginawa mo sa kapwa mo ay maaaring dahilan upang ang iyong kapwa ay gumawa din ng
kabutihan sa iba. Eh di, syempre kung ginawaan mo yan ng hindi mabuti, masama yung ginawa mo sa kanya, ano yung naidulot sa kanya? Wala rin siyang i-share o gagawin sa ibang mga tao na kabutihan, kung hindi kasamaan din. Kasi yun ang naano niya yun ang naano niya sa buhay niya. Yun ang tawag nito, yun ang, ano ba tawag dito? Yun ang nakikita niya, ayan. Okay, so kailangan, gumawa tayo ng kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat, 'di ba, sa community, tinitingnan tayo ng kapaligiran natin. O 'di ba, bakit si ganyan, kalalabas lang ng simbahan, gano'n na po yung ugali niya. So marami po ang nakatingin sa atin. So kailangan maging aware tayo bilang anak ng Panginoon. Parang akala nila parang hindi na tayo magkakasala. So nandun pa rin yung magkakasala tayo, hindi naman natin may yon. Pero anong natin, kailangan mayroon tayong Panginoon, hihingi kaagad tayo ng forgiveness. Hindi na natin patagalin sa puso natin yung galit natin. Hindi na natin patagalin kung kailan pa yan. So parang yung time can heal lang, parang ganun. So pag wala na, parang nakakalimutan mo, pero pag nakita mo siya, nandyan pa rin. So kailangan totally forgiveness po. So, sa bahay natin, kailangan mapakita ang love, ang patience, at ang integridad o integrity. So, alam ko naman, sa bahay ninyo, naranasan ninyo ang pagmamahal ng inyong mga magulang. How about sa mga bata? Pinapakita nyo ba sa inyong mga magulang yan? Yes or no? Sabi ganun. Okay, so alam ko naman na pinapakita ninyo. Ang pasensya, nandyan talaga yon, patience. So sa mga magulang, ayan, pero sa mga bata, parang wala pa naman yan sa nila. Okay, so patience and integridad po, ang integrity natin. Sa work natin, so magiging honest tayo, magiging diligent tayo, at makikita din po sa ating buhay ang Christ-like. Ayan, sa buhay natin. At lalong-lalo pa sa church, dito, every Sunday nagkikita tayo. So, church, sa ating community, sa ating kapaligiran, at kailangan willing tayo mag-serve sa kanila, willing tayo mag-encourage. Kahit diba yung gift mo, mag-i-encourage ka. So, willing tayo na magpakita ng ating kabaitan sa kanila, willing tayong tumulong sa kanila. Okay, so, ang sabi dito, ang salita ng Diyos, ang salita ay buhay at nakikita sa mundo kapag isa sa buhay natin. Ayan. Paano kung alam natin ang salita ng Diyos, hanggang basa lang tayo, pero hindi naman makikita sa buhay natin? So wala din. Useless lang din po yung ating pagbabasa, useless lang din po yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. So kailangan, sabi niya, na isa buhay natin at nakikita sa buhay natin. Pero syempre, di ba, hindi madali, ang sabi ko kanina, may mga struggles din po tayo. Pero syempre, nandyan po yung tulong ng Panginoon, kaya magagawa po natin ang mga bagay na ito. Hindi naman na totally na, syempre, kapag nagkakasala pa rin tayo, wala pa namang, sabi nila, wala pa namang perfect na tao, maliban na lang kung perfecto ang pangalan mo. So, pero, yun? Inaano tayo ng banal na espiritu po. Kapag nagkasala tayo, kinukonvict tayo ng banal na espiritu. Mag-forgive ka na, hihingi ka na ng tawad sa Panginoon. So, nakikita po sa buhay natin. So, ang sabi dito, wag lang tayo magiging hearers only or tagapakinig. Yun po yung pinaka-reminders ni James sa atin. Ang pakikinig lang ng salita ay useless kung walang pagsasabuhay. Ito po yung tandaan natin. Pakikinig ng salita ay useless kung hindi natin isasabuhay. Kapag isinasabuhay natin ang salita, sabi dito, tayo mismo ang nagbabago. Tayo mismo ang nagbabago. Hindi na yung ibang tao pa. So tayo mismo, sarili natin. At sabi, nag-grow tayo spiritually.
Hindi lang noon, taga punta-punta lang, taga upo-upo ka lang dyan, pero ngayon mayroon ka nang ginagawa sa gawain ng Panginoon. At naapektuhan natin ang paligid natin para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. So anong gagawin natin, church? Simulan na natin ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon. So, ngayon na natin simulan ang mga pinapagawa ng Diyos sa atin. So, isang praktikalo, isang lang na bagay, madali lang. Anong gagawin natin? Apply a verse or principle ngayong linggo. Kung ano man yung narinig ninyo every Sunday, kailangan po na i-apply natin sa ating buhay. Halimbawa, nag-ano kayo ng fellowship, nandun, nadagdagan na naman yung yung pagkakakilala sa Panginoon. So, kung ano yung dais niya, isa sa buhay natin. Okay, so may isang story, kwento dito. So, dito na tayo mabilis lang ba? Dito na tayo magtatapos. Sabi dito, may isang lalaki na ito siya ay araw-araw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia. Talaga siyang dedicated, talaga siya. Siguro hindi siya kung sa araw na yan, hindi siya makapagbasa ng salita ng Diyos, parang kulang ang buhay niya. So, nagbabasa siya kahit sa office, kahit sa bahay, nakikita siya ng mga katrabaho niya. So, lagi niya itong binubuksan ang kanyang Biblia. Pero, sa dami ng kanyang trabaho, syempre sa trabaho, mayroong mga stress dyan, mayroong mga problema dyan. So, minsan, anong nangyari? Nakakalimutan niya na ipakita niya kung ano yung salita, ano yung nabasa niya sa Biblia. So, hindi niya na ipakita yung kanyang mga natutunan. So, guilty din siya sa kanyang ginagawa. So, everyday yun nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Pero isang araw, nakakita siya ng batang naliligaw sa mall. Siyempre, pag maraming tao, minsan may mga naliligaw na mga bata. So, sa halip na lingunin niya lang, tingnan niya lang, siguro umiiyak yung bata, lumingon lang siya at magpatuloy sa kanyang paglalakad. So, na-touch siya doon sa bata na imagine natin, iyak ng iyak yun, hindi niya alam kung saan yung mga magulang niya. So, naalala niya ngayon itong mga salita o verse na kanyang binabasa. So ito lang ang kagandahan sa atin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Kung mayroon tayong naka-imbak sa buhay natin na mga salita ng Diyos, naaalala po natin yan. Tungkol ito sa pagmamahal sa kapwa. So sabi niya, paano niya yun mapakita ang pagmamahal sa kanyang kapwa? So anong ginawa niya? Tinulungan niya ang bata. So binalikan niya yung bata, at tinulungan niya, at tinawag niya ang security. Siyempre, kapag sa mall, di ba, mayroon namang mga sa information yan, dadalhin mo doon para ma-call yung attention ng kanyang magulang. So, dinala niya doon at ibinigay sa security guard. So, sa ganitong paraan lang, sabi mo, parang wala namang kwenta, di ba? Parang yun lang. Parang ganon, di ba? Ang liit-liit lang na bagay. Pero anong effect doon sa atin? So sa simpleng action lang, nakikita sa buhay natin ang salita ng Diyos. Siyempre nandun yung pagmamahal, nandun yung ka sa bata na baka hindi niya makita yung mga magulang niya, ano na lang mangyari. So kaagad-agad, nakukonvict tayo ng banal na espiritu. Uy, balikan mo yun. Ibigay mo doon sa may security. So, nagpakita siya ng kanyang pagmamahal sa bata. Simple lang, di ba? Sa mga bagay na yan, simple lang, pero nandun yung pagmamahal. So, na-realize niya na ang tunay na pagpapala o ang blessing ay nakikita natin or nakukuha natin o natutunan natin sa salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante po na magbasa tayo ng salita ng Panginoon. So, isabuhay natin at kahit sa simpleng pamamaraan lang. Siguro kayo nakaranas din kayo ng mga ganyan. So, hindi lang, halimbawa, may mga nanghingi sa inyo. Pero syempre, pipiliin din natin yung minsan may nanghihingi lang kasi bibili nila ng kanilang mga bisyo. So sa simpleng bagay lang, magbigay ka sa mga nanghingi, lalo pa sa mga matatanda. So
Sign po yun na, nagpapakita tayo ng ating pagmamahal sa kanila, sa ating kapwa, sa mga tao. Kasi tayo po yung tinitinglan, lalo pat alam nila na tayo ay mga Kristiyano. Ayan po. So sabi po dito, hearing the word is important. Talaga importante yun, di ba? But living it were life and in fact truly happen. Ayan po. So sana po sa umagang ito, mayroon po kayong natutunan sa aking mga sinabi. At higit sa lahat, syempre nandun yung ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So anong sabi niya? Pag kailangan natin i-bless, ano yung gagawin natin? Isabuhay natin, magbasa tayo ng salita ng Diyos, isabuhay natin, makikita sa buhay natin ang ang gusto o ang nais ng Panginoon sa atin. Doon na mahirap, pero mag-ask tayo ng tulong sa ating Panginoon. So sana po, mayroon po kayong natutunan sa araw na ito. Ito po ay mga reminders po sa atin ni James po. So kapag hindi po ninyo basahin nyo ulit yung text natin na makikita po sa James chapter 1 verses 22 to 25. Yun po, i-remind po tayo doon na wag lang tayo magiging hearers kung hindi tayo ay doers din tayo. Gawin natin kung ano yung nais o ano yung nababasa natin sa Biblia. Okay po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, na mahirap po sa amin ang itong mga bagay, Panginoon, na pinapagawa niyo po, pero hindi lang dapat na basahin namin ang salita niyo, kung hindi kailangan, Panginoon, na isa sa buhay po namin. Makita sa buhay namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, dahil we're not perfect, Panginoon. We're sinners. Sa araw-araw na lang, Panginoon, ang buhay namin. Nagkakasala po kami. But Father God, thank you so much, Lord, dahil nandyan ka, Panginoon, na hindi niyo po kami pinapabayaan. Sa araw-araw, nakikita niyo po ang buhay namin. Nililid niyo po kami, Panginoon, sa tama. Tulungan niyo po kami, Lord, na kung ngayon hindi man po kami nagbabasa ng iyong salita, hindi man po namin ina-apply ito sa buhay namin, tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil alam po namin, kayo lamang po ang makakatulong sa amin. Thank you so much, Lord, at sana po, Panginoon, na maisabuhay po namin itong aming ang inyong salita, Panginoon, na makikita po sa James chapter 1, Panginoon. Balik-balikan po namin kung ano po yung nais niyong ipagawa sa bawat buhay po namin. Thank you, Lord, and we bring back all the glory and honor sa inyo lamang po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Mercy, sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Sister Mercy, soon to be lady minister. So, this coming February, sila po ay i-confirm. No? Anim kayo, no? Anim sila na candidate na bibigyan ng Christian Minister's License this coming February doon sa Regional Forum. No? So, tayo po ay tumayo uli, no? Para sa ating Song of Response. No? So, hindi ko ito naibigay sa worship team para practicein, kaya pa-practicein natin ngayon.
works of the Lord are true and right altogether. More to be desired are they than gold and much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Ang pagbibigay ay isa ring pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo nagbibigay dahil obligasyon ito, kundi dahil ito ay tugon ng pasasalamat ng ating puso. Tinatawagan ko po si Carmina Fernandez upang pangunahan tayo sa offertory. Amen. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating tithes and offering, may babasahin lamang po ako na verse mula sa 2 Corinthians chapter 8, verse 12. Sabi dito, no? Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi nyo kaya. Ayun, maraming salamat po sa salita ng Diyos. Maaari na po tayong magbigay. Ayan, manalangin po tayo. Yes, Father God, muli salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli pinagtipon-tipon, Panginoon, ang bawat isa na naririto, Panginoon, sa sambahang ito. Panginoon, salamat sa mga buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa paggabay mo, Panginoon, mula umaga, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami pinabayaan sa araw-araw. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, yung mga pumapasok sa eskwelahan, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, yung maging, Panginoon, yung mga nasa bahay, Panginoon, yung mga may sakit, Panginoon. Dalangin namin, abutin mo, Panginoon, ng inyong kamay, Panginoon, upang sa gayon ay makasumpong sila, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Panginoon, dalangin din namin na yung ikaw po ang ito, Panginoon, yung mga nagbigay, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, sila, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, ng siksik-liglig, Panginoon, ng umaapo, Panginoon, na biyaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maging, Panginoon, sa mga hindi po, Panginoon, na nakapagbigay ngayon, nawa, i-bless mo rin po sila, Panginoon, nang sa gayon din ay makapagbigay na sila, Panginoon, sa susunod. Batid mo, Panginoon, yung mga pangangailangan ng bawat isa. Abutin mo yung mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, nang sa ganon ay tulungan, makasumpong sila, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, na hindi, Panginoon, na problema, Panginoon, sa kanilang buhay. Sa inyong ngalan po, Panginoon, marapat na ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan mo. Amen. Okay, kagaya po nung na-announce last Sunday, ngayon po ay magkakaroon tayo ng special offering na tinatawag nating Everybody's Birthday. No? So kaya po, Everybody's Birthday, tinawag na Everybody's Birthday, kapag tinawag po yung inyong birth month, saka po kayo tatayo para maglagay ng inyong special offering. So yung pong malilikom natin dito ay idadagdag po natin sa panggastos natin doon sa pag-transfer ng ating lote at yung mga kinakailangang bayaran patungkol po doon sa ating amilyar. No? Kasi i-update po natin yun. So, kaya ngayong araw po ay magkakaroon po tayo ng special offering. Sabi nga ni Paul, kung magkakalob tayo,
ay yung kusang loob. No? So, yung hindi napipilitan lang. So, kapag tinawag ko po yung birth month ninyo, halimbawa kung birthday nyo ay January, so lahat po na nagbe-birthday ng January ay tatayo at sila po ay magkakaloob ng kanilang special offering. Pero kung okay lang din naman po kung wala kayong mailalagay doon, no? Hindi naman po ito compulsory. Ito po ay, again, kusang loob. No? So, simulan na natin. Ready na ba kayo? Mga may birthday ng January. Yan. So, lahat po ng mga birthday ng January, pwede na pong tumayo. At, yan, happy birthday. Yan. Next, yun po mga may birthday ng February. February. Meron ba? Walang February? Isa lang. So, alam na po natin yung aabangan natin next month. Oh. Meron pa? How about yung March? March. Yan. Uy, ba't sa kanila masigla tugtog? Yeah. Yan. Next, April. Yung mga April. Yan. May. Yung mga May. Yan. June. June. Yan. Yan, yung mga June. Yan. Yan, humahabol pa si Nanay Lemmy. June. Oh. July. Yan, July. Next, August. Happy birthday to you. September. September. Next, November. October pa lang pala, October. October pa lang. Kala ko makakaluso tayo eh. November. Then lastly, saan punta mo? December. Yan, excited na sila. Yan. So, maganda pala ito, nagkakaalaman. No? So, alam niyo na kung sino mga susunod na naka-schedule magpapakain sa mga susunod na buwan. No? Yan. So, maraming salamat po sa inyong pag-participate.
at sa masayang pagkakaloob ninyo. No? So, siguro gawin natin to monthly. So, okay, thank you very much po. Balik na natin sa ating, so next year po uli, ang ating next. Po, dako na po tayo sa ating announcement and acknowledgements. So, una-una po sa lahat, ina-acknowledge ko po ang lahat ng tumayo dito sa ating harapan. Ang praise and worship team, ang musicians, ang Taton Brothers, and Robic Malang. And for our song leader, we have Monica Fernandez and her backup, Leisure Galito and Micaela Eviota. So for our MC for today, yours truly, and our scripture reading, Alexis Vasquez and offertory, Carmina Fernandez. So weekly activities, we have prayer meeting every Wednesday at 8 p.m., Youth Connect every Sunday after service, Children's Sunday School, Sunday at 3 p.m. And for our sponsor last Sunday, we have Galita Family, and this Sunday, no, wala po. Wala pong children's ngayon. Kasi may pastor's fellowship daw. And for February sponsors, we have first Sunday, Pastor Rafi Malang. So Dawn Watch every Saturday at 5:30 a.m. And for next cleaners, January 31, we have Women and Men. And kahapon po ang naglinis ay ang Youth and Young Pro. So for our announcements, magkakaroon po ng Youth Fellowship this coming February 15 at 1:30 onwards daw po. Ang tema po nila ay Still Chosen, Kahit Single, and speaker is Pastor Jason Nebab. So gaganapin po ito dito sa ating church. And may registration fee po tayo para sa youth po ay 20 pesos, young pro 50 pesos, as youth officers ay 50 pesos. So, other announcement din po ay magkakaroon din po ng Couples Fellowship sa February 8 at afternoon daw. So, birthday po. Happy birthday po. So, for January 28, we have Samantha Domdom. And February 10, we have Monica Fernandez. So, yun lang po for our announcements. Muling tinatawag ko po si Sister Mercy Losada para sa ating closing prayer. Para po sa ating closing prayer, hiniling ko po ang lahat na tumayo. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoong Jesus sa araw na ito na kung saan sama-sama kami Panginoon sa iglesyang ito Lord upang purihin po at sambahin ang iyong dakilang pangalan. At salamat din Panginoon sa mga salitang aming narinig. Nawa o Diyos, tulungan niyo po kami na maisabuhay po namin ito, makikita sa buhay namin Lord ang iyong mga salita, Lord, at maging tapat po kami, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon po kami ng time sa pagbabasa ng iyong salita at marami po kaming matututunan, Lord. At ang aming spiritual na buhay, Panginoon, ay lumago, Lord. Salamat, O Diyos, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Bagamat may mga problema kaming nararanasan, may mga suliranin, kabigatan sa buhay, Panginoon. Salamat at nandyan ka palagi, Lord, na tumutulong sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa joy, sa kasiyahan, Lord, na ibinibigay niyo rin po sa amin every day, sa strength, sa protection, Panginoon, at sa guidance niyo, Lord. At sa buong linggo na ito, Panginoon, na aming tatahakin. Nawa o Diyos, kasama ka po namin. Tulungan niyo po kami at ingatan sa anumang kapahamakan. Kasama ang aming buong pamilya, Panginoon. Salamat po at binabalik po namin sa inyo ang pasasalamat sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay sa iglesyang ito, Panginoon. Dala-dala namin ang pagpapala, Lord, ng inyong mga salita. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, palakpakan po natin.